First. Live mula sa GMA Network Center, ito ang 24 Oras. Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Literal na nagdulot ng pagkamatay ang baha sa Kalumpit sa Bulacan matapos umanong hindi agad marespondihan ang isang nalunod dahil sa abala ng baha sa mga rescuer. Nagpasaklolo na nga ang ilang taga roon sa national government na malagyan sila ng diking proteksyon sa Pampanga River. Lalo't 2 linggo ng baha sa ilang lugar doon habang ang iba matagal nang abandonado dahil pirming baha. Nakatutok doon live si Mark Salazar. Mark. Mel, tingnan mo yung likuran ko, no, para ng pantalan dahil sa bangka-bangka na yan. Pero ito'y kalsada at bungad lamang papasok sa barangay May Sulaw dito sa Kalumpit na sa ilang parte ng barangay na ito lumalampas hanggang sa taas ng tao ang tubig baha. Dalawang linggo ng hanggang dibdib ang baha sa barangay May Sulaw, Kalumpit, Bulacan. Ganyan katagal na rin walang paghupa ang baha sa barangay Gatbuka. Maging sa barangay Frances, kung saan para makalabas ay 2 kilometro ang nilalakad ng ilan sa baha kung ayaw magbayad sa bangka. Ang hirap lumabas, kaya pagka lalabas ka, gawin mo ng lahat. Diretso pa yan, malalim doon sa kanila. Dito, hindi masyado. Kahit sanay na sa baha, abala pa rin ito ayon sa aking mga nakausap. Hindi nga po namin alam kung may solusyon pa yung baha na to. Wala na po kasi. Sinubok po yung dike po doon. Kaya lang po, hindi po matapos-tapos. Si Aling Karen ay papunta sa burol ng kanyang asawang nalunod kahapon sa baha. Natisod po siya. Natisod na po ito. Nalulunod po. Hindi po agad-agad dumadating yung mga rescue. Gawa nga po ng baha. Sa barangay San Miguel, lampas tao pa rin ang baha. May mga komunidad na matagal nang inabandona dahil hindi na ito nakabangon pa sa dati ng baha. Pero itong habagat na ito raw ang pinakamalalang nangyari sa barangay. Lampas 1,400 na kabahayan ang lubog pa rin. Kung hindi pa po tayo magpapapump out or magpapalimas papunta sa ilog ng Pampanga, hindi na po matutuyuan yan. Dati-rati po hindi binabaha ang lugar na to. Ngayon po, hindi na po natutuyuan ng tubig. Maraming residente ang nasa bagong gawang evacuation center pero nakaligtaan lagyan ng banyo ng kontraktor ang gusali. Hayaan na yan ayon sa barangay dahil mas urgent sa kanila ang diking panangga nila sa Pampanga River na national government lang ang makakagawa. Yun nga po, malaking gastos po dahil mula po Pampanga, Apalit Pampanga hanggang Makabebe Pampanga, sako po yun. Iaabot po yan ng mga 3.5 kilometer. Sa inyo lang yan? Opo, sa Bigilao. Less than 4 kilometer po siguro. Unti-unti po pong nagtataas nga po ng riprap. Ang problema nga po, yung unang gawa po ng riprap, may kababaan po. Emil, ang mga sinadya namin barangay dito sa Kalumpit ay yung mga nasa gilid ng Pampanga River. Ito yung mga komunidad na unang binabaha kapag umapaw ang ilog. Ito rin ang komunidad na unang binabaha pagka nakaka-high tide sa Manila Bay. At ito rin ang mga komunidad na sumasalo ng mga tubig baha mula sa mga mas matataas na lugar gaya ng Pampanga ng Nueva Ecija. Kaya ito ang komunidad na nangangailangan ng tulong na national government lang nila ang makakatulong at makakagawa ng solusyon. Emil. Maraming salamat, Mark Salazar. Samantala, nahuli na ang 2 pang inmate na pumuga sa Batangas Provincial Jail kahapon. Kabilang ang isang umuwi sa kanyang dating tirahan. Sa kabila niyan, hindi pa tapos ang usapan ayon kay Batangas Governor Vilma Santos, ang kanyang iniutos sa pagtutok ni Chino Gaston. Nakaalalay sa operasyon ng Batangas Provincial Police Office ang thermal imaging drone na ito habang sinusuyod ng mga pulis ang masukal at madilim na bahagi ng barangay Salaban sa Ibaan, Batangas. Katuwang din nila ang mga K9 units para mahanap ang nagtatagong inmate o persons deprived of liberty na isa sa mga pumuga sa Batangas Provincial Jail. Matapos ang ilang minutong paghahanap, nakita rin sa thermal camera ang preso. Ginamitan po natin ng drone na may thermal imaging at may tinap rin po tayong K9
na private. Nagtatago siya at nung masukol na rin, barangay mismo po ang nagturo kung nasaan siya. Naging susi rin sa operasyon ng bagong binuong drone squad ng Police Provincial Office sa paghabol sa sinakyang bus ng 5 sospek na naaresto sa Toll Plaza ng Santo Tomas kahapon. 3 iba pang tumakas din ang nadakip sa bayan naman ng Ibaan. At kaninang alas 10 ng umaga, nahuli ang pang-10 tumakas sa bayan ng Bawan kung saan ito dating nakatira. Sasampahan sila ng PNP ng karagdagang reklamo ng robbery at direct assault dahil sa pag-atake sa nagbabantay na jail guard. Samantalang ang mga kumuha ng baril ng gwardya at nahulihan ng patalim, sasampahan ng reklamong illegal possession of firearms at possession of a bladed weapon. Bagamat patuloy ang ginagawang investigasyon, posibleng may pananagutan rin daw ang mga jail guard. Pwedeng maharap na sa kaso na evasion through negligence, yung mga provincial guards. Kahapon, sinabi ng ilang tumakas na pinabubugbog daw sila sa ibang mga jail guard. Sinusubukan pa naming kunan ng pahayag ang Batangas Provincial Government na nangangasiwa sa provincial jail. Pero bago nito, ipinag-utos na ni Governor Vilma Santos Recto ang malawakang investigasyon dahil sa anyay hindi maayos na security protocols ng bilangguan. Para sa GMA Integrated News, Chino Gaston nakatutok, 24 oras. Sinampahan ng NAPOLCOM ng mga kasong administratibo ang 12 pulis na isinangkot ng whistleblower na si Dondon Patidongan sa pagkawala ng mga sabongero. At bukod kay Patidongan, sinabi ni Justice Secretary Jesus Crispin Remulla na may lulutang daw na isa pang testigo na may hawak umanong ebidensya. Narito ang aking pagtutok. 15 araw makaraang maghain ng administrative complaint ang whistleblower na si Dondon Patidongan alias Totoy at 17 kamag-anak ng mga nawawalang sabongero. Formal ng kinasuhan ng National Police Commission o NAPOLCOM sa kanilang legal service ang 12 pulis na isinasangkot ni Patidongan sa kaso ng mga missing sabongero, grave misconduct, grave neglect of duty at conduct unbecoming of a police officer ang ikinaso laban kay Police Colonel Jacinto Malinaw Jr. Hiwalay na kaso naman ng 6 na counts ng grave misconduct at conduct unbecoming of a police officer ang ikinaso laban kay na Police Lieutenant Colonel Ryan J. Orapa, Police Major Mark Philip Almedilla at 9 na iba pang pulis. They will be given time to file their answers. After which magkakaroon ng hearings dito. Kung kinakailangan, mag-file sila ng kanilang proper pleadings or position papers. I'm not prejudging the case. But since these are grave offenses, ang lowest penalty for a grave offense is suspension. Ang middle penalty for grave offenses ay demotion. At ang pinakamalupit na parusa para sa grave offenses ay dismissal from the police service. And of course, for the future of all benefits. Sinusubukan ng GMA Integrated News na makuha ang kanilang panig. Nagsadya kami sa Camp Crame Headquarters Support Service kung saan sinasabing nakakustody ang mga kinasuang pulis pero wala kaming nakausap. Nakipag-ugnayan din kami sa PNP Public Information Office para makuha ang abogado ng mga kinasuhan pero wala pa silang tugon sa amin. Bukas ang GMA Integrated News sa reaksyon ng mga pulis na sangkot. Ang kaanak ng mga nawawala, ikinatuwa ang pagsasampa ng reklamong administratibo laban sa mga itinuturong pulis. Lalo raw silang nabuhayan ng loob nang mabanggit pa ni Pangulong Bongbong Marcos sa kanyang SONA kahapon ang kasong ito. Hahabulin at pananagutin natin ang mga utak at mga sangkot, civilian man o opisyal. Nagpapasalamat po kami sa Presidente na nabanggit niya sa SONA na hindi niya lulubayan yung sa missing sabongero. Sana nga po, hinintay namin makasuhan talaga pong ang mastermind. Ayon kay Attorney Rafael Vicente Calinisan ng NAPOLCOM, tuloy ang investigasyon para sa iba pang maaaring sangkot sa kaso. Isiniwalat din niyang may mga gumagapang umano para impluwensyahan ang kanilang investigasyon. There are two groups. Yung una, isang bossing ng sabong. Dun sa pangalawang grupo, tinawagan yung isang very, very close sa akin. Ano sa tingin nyo, nababayaran kami dito? Hindi kami nababayaran dito. Sa pulong naman ni Justice Secretary Jesus Crispin Remulla at PNP Chief General Nicolas Torre III, napag-usapan ang paglutang ng isa pang testigo na magpapatibay sa mga pahayag ni Patidongan.
Civilian. Hindi lang to testimonial evidence, may real evidence na involved dito. Meron ditong totoong ebidensya na bukod sa kwento, meron itong sariling ebidensya pa na kalakip. Para sa GMA Integrated News, Emilio Sumangil, nakatutok 24 oras. Pinalagan ni Senate President Cheese Escudero ang lumabas na ulat na may isiningit umano siyang pondo para sa ilang proyekto sa 2025 national budget. Inakusahan niya ang Kamara na pinanggalingan ito. Sagot ng Kamara, bakit sila tinataasan ng kilay? Nakatutok si Mav Gonzales. Isang demolition job, ganyan tinawag ni Senate President Cheese Escudero ang lumabas na ulat sa isang website na meron daw siyang isiningit sa 2025 budget na mahigit 142 billion pesos na flood control projects at iba pang infrastruktura. 150 billion? No, of course not. Dun sa kahit po sa Sorsogon. Sa Sorsogon, kung meron din po kayong mga 9 billion, changes. No. May changes sa Sorsogon, yes, pero hindi 9 billion. Hindi porkit Sorsogon, akin yun. Hindi porkit Bulacan kay Senator Villanueva yun. Hindi porkit tiga doon ng isang mambabatas, lahat na ng pondo ron ay sa kanya. Ulitin ko, sino bang nagsabi niyan? That is a mere insinuation. Again, bahagi ng PR job, PR campaign. So, hindi automatic yun. Aniya, malinaw na paninira daw ito na inilabas bago magbotohan para sa Senate President ng 20th Congress. Gaya raw ng alegasyon na pinuntahan niya si House Speaker Martin Romualdez sa Kamara para siguruhing na isama sa budget bycam ang mga insertion niya. Malamang galing din sa kanila yan dahil ang paninira, na-trace naming paninira laban sa amin ay nanggagaling din sa Kamara. Hindi nga lang siguro 2 beses ako bumisita pero hindi sa tanggapan ni Speaker Romualdez. Sa tanggapan kung saan, sa opisina kung saan isinasagawa ang BICAM. So, bawal na rin magpunta at gawin ang trabaho bilang BICAM member? Bawal bilang Senate President tingnan kung ayos yung staff na gumagawa ng BICAM? May insinuation. Sagot ng Kamara. Bakit kami? Ba't kami may kasalanan? Bakit pag may mga criticism sa kanya, tinataasan niya ng kilay ang House of Representatives. Siguro yung tanong, bakit nga siya nandito? Kung tungkol yan sa BICAM, kasi ang speaker hindi naman po nakialam sa BICAM ng budget. Mahirap din daw ang gusto ni Pangulong Bongbong Marcos na hindi niya papayagan ang budget na hindi alinsunod sa National Expenditure Program ng pamahalaan. Hindi naman nga pwedeng walang baguhin. Again, Congress has the power of the purse. No NEP is perfect. But as long as it is based on discussions made openly with transparency and accountability, wala ako nakikitang problema. Kalihim mismo ng Pangulo ay humihiling sa Kongreso ng dagdag o pagbabago sa kanilang budget. So siguro, kung may ganyang uri ng kautusan ng Pangulo, dapat pagsabihan din niya yung kanyang mga kalihim na kapag kami sinumite ng budget ang DBM para sa kanilang departamento, huwag na silang humirit pa. Mas alam din aniya ng mga kongresista ang pangangailangan sa baba dahil sila ang ibinotong representante ng taong bayan. Pero para mas maging transparent ang proseso, imumungkahi raw ni Escudero na buksan ang Bicameral Conference Committee at maglabas ng listahan ng mga pinabago ng bawat senador. Si House Speaker Martin Romualdez, binuksan na ang kanilang proseso sa publiko. We will open the Bicameral Conference to civil society observers. Following the President's lead, this is indeed a historic first because transparency is not just a value, it is a weapon against corruption. Naghain na rin ng joint resolution ang ilang senador para buksan sa publiko at i-livestream ang mga deliberasyon ng Budget Bicameral Conference Committee. Suportado ito ng ehekutibo at ng Kamara dahil nauna na rin naman daw nila itong iminungkahi noon. Para sa GMA Integrated News, Mav Gonzales, nakatutok 24 oras. Hanggang sa susunod na linggo, maisusumiti na raw ng Department of Public Works and Highways ang listahan at estado ng flood control projects sa nakalipas na 3 taon, gaya ng ipinag-utos ni Pangulong Bongbong Marcos. Layo nito, malaman kung alin ang mga proyektong pinagkakitaan lamang ng mga tiwaling individual. Nakatutok si Joseph Morong. Sa mga nangungurakot sa mga proyektong dapat ay pangontra sa baha, mensahe ni Pangulong Bongbong Marcos. Mahiya naman kayo, lalo sa mga anak natin
na magmamana sa mga utang na ginawa ninyo na binulsan nyo lang ang pera. Ayon kay Department of Public Works and Highway Secretary Manuel Bonoan, isusumitin nila hanggang sa susunod na linggo ang hinihinging listahan ng Pangulo ng mga flood control project sa nakalipas sa 3 taon. Dito tutukuyin alin ang mga natapos ng maayos at alin ang mga ghost project lamang. Status of completed projects, whether they're still standing or medyo ba na damage, papakita namin, it will be open to public. Sa pagsasaliksik ng GMA Integrated News Research, aabot sa 1 trilyon ang budget ng DPWH para sa mga flood control projects base sa mga General Appropriations Act mula 2023 hanggang 2025. O lampas 300 billion pesos yan kada taon. Pero bakit pa rin? Sa 2023 COA Audit Report, sinabing may ilang foreign-assisted flood control projects ang naaantala ang implementasyon. Tulad ng Pasig Marikina River Channel Improvement Project na magpapalalim sana sa Pasig at Marikina River para hindi ito umapaw. Metro Manila Flood Management Project na magre-rehabilitate ng mga drainage system sa Kamaynilaan. Ang Cavite Industrial Area Flood Risk Management Project at Cagayan de Oro Flood Risk Management Project. Paliwanag ng DPWH na antala ang ilang proyekto dahil na-delay o nabawasan ng pondo para rito. We have been already cautioned by the lending institutions actually because napapansin daw nila that the appropriations that we are putting into these projects are not adequate actually to sustain the momentum of implementation. Ayon sa DPWH, isa sa mga suliranin nila ay yung mga programa na hindi dumaan sa National Expenditure Program o NEP ng pamahalaan. Kumakain daw ito sa pondo ng ilang mga proyektong existing na dahilan para ma-delay ang ilan sa mga ito. Dapat kasi ang mga flood control project dadaan sa Regional Development Council na magre-rekomenda ng proyekto sa DPWH. Nasa naman maglalagay nito sa proposed budget o National Expenditure Program na isusimite sa Kongreso. Pero ayon kay Bonoan, pagdating sa Kongreso, maraming dagdag nga, yan ang sinasabi ng Presidente, maraming dagdag. Kung saan galing yan? Yeah, and to the detriment of the program of the President na hindi dumaan sa amin for vetting o for preparation. So, saan galing? Ito na nga yung pinag-uusapan. Alam mo naman, Congress has the power of the purse and dito na yung mga additional items. Sa budget para sa 2025 nga, 16.72 billion pesos para sa mga flood control project ang vinito o tinanggihan ng Pangulo. Sa kanyang State of the Nation address, nagbabala ang Pangulo sa Kongreso na tatanggihan niya ng buo ang anumang budget na naglalaman ng alokasyong hindi naaayon sa National Expenditure Program. Para sa GMA Integrated News, Joseph Morong, nakatutok 24 oras. Para magkaroon ng sapat na panahon para pag-aralan ang desisyon ng Korte Suprema, nagkasundo ang mga senador na sa susunod na linggo na talakayin ang impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Mula sa Senado, nakatutok live si Mau Gonzales. Mau? Mel, sa August 6 na tatalakayin ng Senado kung ano ang susunod nilang gagawin ngayong ang nagdesisyon na ang Korte Suprema sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. Para kay Senate President Cheese Escudero, hindi na kailangang mag-convene ulit ang Senate Impeachment Court para desisyonan ang sunod na aksyon ngayong idineklara ng unconstitutional ng Korte Suprema ang impeachment ni Vice President Sara Duterte. The impeachment complaint is null and void ab initio. Ab initio meaning from the beginning. Nakasaad din sa desisyon ng Korte Suprema, sang-ayon ka man doon o hindi, dapat ito'y sundin. Kung hindi, magkakaroon tayo ng constitutional crisis. Mainam-ani ang desisyonan ito ng Senado sa plenaryo, imbis na aksyonan bilang impeachment court na wala na aniyang jurisdiction dito. Personal ko ding opinion ito, pero ang masusunod dito ay ang mayoriya. Mas safe na Senado ang magpapasya kaugnay nito, imbis na impeachment court dahil baka matingnan pa
na paglabag ang pag-convene ng impeachment court matapos ang naging desisyon ng Korte Suprema. Sa caucus o private meeting bago ang sesyon, kabilang sa pinag-usapan ng impeachment. Ayon kay Senador Mig Subiri, may senador pang balak sanang hilinging i-dismiss ang impeachment case laban sa bise. Hindi ko nasasabihin, plenary. Of course, it's the group. Alam mo naman, Mindanao, yung grupo na dito. So, it's within their group. Pero sa huli, pumayag itong wag muna i-dismiss ang kaso at magtakda ng petsa para pag-usapan ito. Actually, ako nag-suggest ng August 6 meron nagsasuggest na ngayon na. Pag-aaralan pa ng iba It will tackle here at the plenary session. Nagsasuggest na August 11, file ng MR ng House. Sabi ko, let's meet halfway. Pwede na Wednesday next week. That'll give ample time for everyone to study. Sabi ni Escudero, 2 bagay ang titingnan ng mga senador. Unanimous ang desisyon ng Korte Suprema at immediately executory ito. Pero pagdidiin ng Kamara, pwede pa nila itong iapela. The decision is not yet final. The House will file a motion for reconsideration. And until such time, it is still up to the Senate to perform their duties as mandated by the Constitution. We are hopeful na maaari pa po mabago ang desisyon ng Supreme Court tungkol dito. Ano't anuman, handa ang kampo ng bise kahit ihain ulit ang impeachment complaint pagtapos na ang 1-year bar rule sa February 2026. In fact, dun sa mismong desisyon ng Supreme Court, sinabi rin naman Sila ng Korte Suprema na it doesn't absolve. No? Kasi ang kino-question dito, at least in our position, was really yung proseso ng pag-initiate ng impeachment. Mel, sabi ni Escudero, hindi rin naman sila pwedeng habang buhay nilang maghintay dun sa ihahaing motion for reconsideration ng Kamara. Kaya nagtakda na sila ng schedule no August 6. Hindi raw ito sa impeachment court gagawin, kundi sa plenaryo ng Senado. Mel? Maraming salamat sa iyo, Mav Gonzalez. Good evening mga kapuso! Barbie Forteza ate and left no crumbs sa kanyang first lead role para sa isang horror film, ang P77 na mapapanood sa mga sinehan bukas, July 30. Nauna na yang nanakot sa star-studded premiere kagabi at nothing but positive reviews ang natanggap ni Barbie. Makichika kay Aubrey Carampel. All praises ang audience kay Barbie Forteza sa black carpet premiere ng P77 ng GMA Pictures and GMA Public Affairs. Present ang ilang malalapit na kaibigan ni Barbie, tulad ni Alden Richards na niyakap pa siya ng mahigpit after the movie. Alam daw ni Alden ang hinarap na challenge ni Barbie habang ginagawa ang pelikula na sumabay ang shooting sa series nilang Pulang Araw. Ang laki ng demand sa lead character but she was able to deliver it flawlessly. This film says a lot about her acting skills and range. So, congratulations, nakaka-proud ka, Barbs. Ang other half naman ng barda na si David Licauco, hindi na raw nagulat sa ipinakitang husay sa pagganap ni Barbie. I've never seen that side of her, yung ganun, di ba? So, I'm really proud of her. Hindi rin pinalampas ni Encantadia Chronicles Sangre star Bianca Umali na mapanood ang pelikula ng matalik na kaibigan. She delivered. Nakakatuwa kasi bagong flavor siya sa pelikula, kaya dapat siyang mapanood ng mga tao. Overwhelmed daw si Barbie sa natatanggap na suporta at magagandang review sa pelikula at sa kanyang pagganap. I'm very happy. They really made time to see the film. This is a different take on horror. Mas malalim, mas personal, mas relevant. Marami po talaga makaka-relate sa pelikulang ito. Puno-puno ng puso at kababalaghan. Nasa premiere night din ang mga co-star ni Barbie. Ang Beauty Empire co-star ni Barbie na si Sam Concepcion, pati na ang ibang Sparkle stars. Dumalo rin si GMA Pictures Executive Vice President and GMA Public Affairs Senior Vice President Nessa Valdelion. Sensya ka na, Bonsoya. Bukas, July 30, mapapanood sa mga sinihan ng P77 na itinuturing din ni Barbie na napakagandang birthday gift for her. Aubrey Carampel, updated showbiz happenings. Pasintabi po sa mga nagkakapunan na aktuhan sa Cainta Rizal ang pagtatapon ng dumi ng tao sa isang kanal. 3 ang arestado. Nakatutok si Salima Refran.
Nakipaghabulan muna bago naharang ang truck na ito sa Cainta, Rizal. Ayon sa pulisya, tumakas ang 3 sakay nito matapos sitahin ng mga taga-Municipal Protection and Safety Office dahil sa kahina-hinala nitong ginagawa sa gilid ng Felix Avenue. Nakita niyo po yung hose na nakalagay po doon sa drainage. At nakita po niya na nagtatapong po sila ng dumi. At medyo mabaho po yung amoy. Nang buksan nga raw ang truck, tumambad ang umaalingasaw na makina. Hindi po siya talaga mapagkakamalan na sumisip-sip ng dumi at nagtatapon. Kasi ang aluminum ban po na yon talagang covered at saka po nasa yung pagbukas lang po nandun po yung makina. Arestado ang 3 sakay ng truck na tumanggi sa paratang. Di umano, sabi po nila na may ginagawa lang po silang, nasiraan po sila, ginagawa tambutyo. Pero ayon po sa ating MPS o Basilia, nakita po talaga silang actual tatapon ng dumi. Pero humingi sila ng tawad sa mayor ng Cainta at sinabing napag-utusan lang. Sasampahan sila ng paglabag sa RA 9003 o Ecological Solid Waste Management Act of 2000, RA 9275 o Philippine Clean Water Act of 2004 at paglabag sa ordinansa ng munisipyo. Para sa GMA Integrated News, Sanima Refra, nakatutok 24 oras. Ligtas na at nasa kabisera ng Yemen ang 9 na iba pang Pilipinong tripulante ng barkong pinalubog kamakailan ng grupong Houthi. Nakatutok si JP Soriano. Ang 9 na natitirang Pilipinong tripulante ng bulk carrier na Eternity Sea na pinalubog ng grupong Houthi ng bansang Yemen, kinumpirma ngayon ng DMW na ligtas at ayon sa DFA, nasa kapitolyo na ng Sanaa sa Yemen. And today, we confirm in coordination with our DFA that the 9 are in the hands of the Houthi forces. And we are continually in close coordination with the DFA and the families with reference to the safety, well-being, as well as the release and safe return of the 9. Kumalat rin sa social media ang kuha mula ring umano sa Houthi kung saan makikita ang 9 na Pilipinong kasama nila. Makikipagtulungan daw ang Department of Foreign Affairs sa mga bansang may access sa Houthis, gaya ng Oman, para makauwi na sila. Just like yung previous Houthi 17, we talked to friendly governments. Oman in particular was helpful, so we're doing the same. Sa ngayon, may 4 pang Pinoy na unaccounted for at pinangangambahang namatay na. Pero ayon sa DMW, the 3 reported fatalities from the accounts of the returned seafarers, but again, still subject to continuing confirmation. Tuloy rin daw ang investigasyon at posibleng pagpapanagot sa may-ari ng Eternity Sea, ang local manning agency nito sa Pilipinas at maging ang kapitan ng barko ng isang Pilipino. Ayon sa DMW, lumalabas daw kasing ilang beses na naglabas-masok sa ilang bahagi ng Red Sea ang Eternity Sea, kahit pa dati na itong pinaiiwas na dumaan doon dahil sa posibilidad ng pag-atake ng mga Houthi. Kasama rin daw sa iimbestigahan ang Pilipinong kapitan. We're also looking into the decision points made by the captain there and how the captain could have possibly put his foot down, so to speak, and completely avoided the route. Para sa GMA Integrated News, JP Soriano, nakatutok 24 oras. Mga kapuso, magandang balita lalo sa mga ilang araw ng babad sa baha at ulan. Asahan po ang mas magandang panahon sa buong linggo. Ayon sa Pag-asa, wala nang binabantayang sama ng panahon sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Wala na rin gaanong kaulapan sa bansa maliban sa Northern Luzon, Central Luzon at Metro Manila na apektado ng habagat, sabi ng Pag-asa. Sabay sa unti-unting paglayo ng bagyong Dante at Emong, asahang hihina rin ang habagat ngayong linggo. Pero habang umiiral pa yan, iba yung pag-iingat pa rin at ugaliing magdala ng payong. Batay sa datos ng Metro Weather, posible ang light to heavy rains bukas sa Ilocos Region, Cordillera Administrative Region at Central Luzon. Gayun din ang kalat-kalat na pag-ulan sa Mimaropa at Bicol Region. May tsansa ring ulanin ang ilang bahagi ng Western Visayas at Negros Island Region bukas. Kalat-kalat na pag-ulan naman ang inaasahan sa ilang bahagi ng Mindanao bukas ng hapon. Hindi naman inaalis ang tsansang ulanin ang ilang bahagi ng Metro Manila.
Dahil sa bugso ng hanging dala ng habagat, may nakataas namang gale warning sa Batanes, Babuyan Islands at northern coast of Ilocos Norte. Ibig sabihin, posible ang malalaking alon, kaya delikadong pumalaot. Ala-alis go umano ang isang Chinese na inaresto ng mga awtoridad matapos gumamit ng ibang pangalan para magpanggap umanong Pilipino. Nakatutok si JP Soriano. Agad pinalibutan ng mga operatiba ng NBI at Bureau of Immigration ang babaeng ito pagdating sa NAIA noong 1 linggo. Ang babae isa raw Chinese national na nagpapanggap umanong Pilipino at gumagamit ng pangalang Pinoy. Ayon sa NBI, nakatanggap sila ng intelligence report sa umano'y pamimeke ng identity ng Chinese national na ginagamit niya raw sa kanyang mga negosyo dito sa Pilipinas. Ang negosyo umano ng sospek may kaugnayan sa modern jeepney. Another type of an Alice Go case where there is a concealment of identity. Marami pa ito at iniisa-isa ito ng NBI. May mahigpit na kabilinan ng ating butihing direktor na isa-isahin ito. Para makumpirma ang sumbong, kinumpara ng NBI ang fingerprints ng sospek nang mag-apply siya ng NBI clearance mula sa fingerprints niya, mula sa Board of Investment at sa biometric printout mula sa Department of Foreign Affairs gamit ang Pilipinong pangalan. Ang NBI Dactyloscopy Division na siya ring sumuri sa mga fingerprints noon ni alias Alice Guo ang gumawa ng examination. Sa amin pong comparison, nag-match po ang kanilang mga fingerprint. Naharap ang sospek sa kasong paglabag sa Philippine Passport Act of 1996. Sinubukan ng GMA Integrated News na makunan siya ng panig. Ma'am, would you like to respond to the allegations made to you by the NBI? Are you a Filipino? Paglilinaw ng NBI, hindi lang sa Chinese nationals nakatuon ang kanilang investigasyon. Bahagi raw ito ng cleansing process o paglilinis sa lahat ng foreign nationals na nagtatangkang mameke ng Filipino documentations at Filipino identity. Kailangan putulin na kaagad. We do not want to progress yung kanyang other activities like what happened to the former mayor of Bamban, no? Na naging elected public official pa. Para sa GMA Integrated News, JP Soriano, nakatutok 24 oras. Iniutos ng DepEd ang pagtatakda ng makeup classes bilang pambawi sa mga class suspension nitong mga nakarang araw. Ang isang paaralan, dumiskarte para masunod yan ng hindi nagdaragdag ng oras kung weekday at kahit hindi magpapasok kung weekend. Nakatutok si Ian Cruz. Bukod sa iniiwasang ma-stranded ang maraming estudyante sa gitna ng sunod-sunod na bagyo at matinding habagat nitong mga nakarang araw, mahigit 400 paaralan din ang ginamit na evacuation centers. Kaya halos 1 linggong suspendido ang face-to-face classes ng mahigit 24,000 paaralan ayon sa Department of Education o DepEd. Para mahabol ang mga leksyon, magsasagawa ng makeup classes ang DepEd ngayong gumaganda na ang panahon. Pwedeng sa weekend o dagdag oras sa weekday. Kung di natin gawin yan, masyadong malaki yung mawawala sa ating mga kabataan. Ititingnan din natin yung schedule ng mga teachers dahil gusto natin na nagpapahinga din yung ating mga teacher. Sa Quezon City High School, nagsimula na kanina ang makeup classes na tatagal hanggang August 18. Pero hindi yan dagdag oras kung weekday at hindi pasok pag Sabado. Ang gagawin, dynamic learning program kung saan kada araw ay may pasasagutang learning activity sheet. Kapag di natapos, pwedeng sa bahay sagutan at kinabukasan tatalakayin. We see it as effective remediation activity for the students, no? It's also an independent. Kung magdadagdag ng araw, hindi naman po halos lahat pumapasok ang mga bata. Kung magme-makeup class ng 1 araw pa. It's easier for us to catch up because we can bring these materials home and do them at home. Mas maganda po yun para po makapag-catch up kami sa mga lessons po na na-miss namin. Pero higit sa makeup classes, idiniin ng Pangulo sa kanyang SONA ang pangangailangang palawakin ang remedial class at tutorials sa gitna ng pagkahuli ng mga estudyanteng Pinoy sa buong mundo. Malinaw sa atin ang tumambad na realidad tungkol sa ating mga kabataan ngayon. Ang kakulangan sa kaalaman at sa kakayahan
lalo na sa matematika, sa agham, sa pagbabasa at sa wastong pag-unawa. Kanina, inilunsad ng DepEd ang Quality Basic Education Development Program o QBED 2025-2035 kung saan kailangan ding tumulong ang mga regional offices ng DepEd at mga lokal na pamahalaan. Hihinga ng tulong ang pribadong sektor para mapunan ng kakulangan sa classroom at magkaroon ng gadgets at internet access ang mga paaralan. Kaya nga may kumpiyansa si Pangulo kahapon dahil mas malaki yung budgeting doon sa tulong ng pribadong sektor. Kaya sabi niya lahat ng guro natin magkakaroon ng laptop, makakatayo tayo ng 40,000 classrooms. Para sa GMA Integrated News, Ian Cruz, nakatutok, 24 oras. 87 ospital sa buong bansa na nasa pangangasiwa ng Department of Health ang kasama sa ibinalita ni Pangulong Bongbong Marcos na zero balance billing sa ilalim ng PhilHealth. Yan at ang iba pang paglilinaw ng DOH tungkol sa programang ito sa pagtutok ni Sandra Aguinaldo. Wala nang babayaran ang pasyente dahil bayad na ang bill ninyo. Ang pahayag na ito ng Pangulo ang isa sa pinalakpakan ng husto sa kanyang State of the Nation address. Pero may ilang paglilinaw ang Department of Health. Una, ipinatutupad lang ito sa mga ospital na nasa ilalim ng DOH. Nasa 87 hospitals yan sa buong bansa, kabilang ang San Lazaro Hospital sa Maynila, East Avenue Medical Center sa Quezon City, Vicente Soto Memorial Medical Center sa Cebu City, at Southern Philippines Medical Center sa Davao City. Ikalawang paglilinaw ng DOH para ito sa basic accommodation o yung tinatawag na ward sa mga DOH hospital. Basta wag lang kayo nasa private kasi pag nagpunta ka sa private, may bayad yung doktor, may bayad yung room. Basta nasa basic accommodation ka ng DOH, bayad na bill mo. Ayon sa DOH, sa ngayon, hindi kasama sa zero balance billing yung mga ospital na government-owned and controlled corporation. Ito yung Philippine Heart Center, Lung Center, National Kidney and Transplant Institute at Philippine Children's Medical Center. Yung GOCC kasi, it has more private rooms than the basic accommodation. Kasi yung GOCC, they earn income and then it subsidizes the ward accommodation. Pero pag na-admit ka sa, meron kaming mga packages doon, yung mga benefit packages na, like for example sa heart, yung PCI package, na cover nila na wala nang babayaran yung patient. Sabi pa ni Herbosa, pinatupad na ito sa DOH hospitals noong Mayo o bago pa man i-anunsyo ng Pangulo. Ang no balance billing, essentially it's a PhilHealth coverage for all our patients. For government hospitals, we ask for the PhilHealth membership. So one, we ask for the ID. Then if the patient cannot provide the ID, meaning baka hindi siya member, the hospital will facilitate for the enrollment of the patient to the PHIC or PhilHealth. Wala na tayong guarantee letter required from the patients. Ang pondo para malibre sa hospital bill ang ating mga kababayan, sasagutin ng PhilHealth at ng DOH. Kung may procedure man na kailangan gawin at hindi kasama sa coverage ng PhilHealth, papasok daw ang iba pang pondo gaya ng medical assistance to indigent and financially incapacitated patients, Philippine Charity Sweepstakes Office at Philippine Amusement and Gaming Corporation. Paano naman daw kung may kailangang gamot habang nakakonfine ang pasyente? Kasama rin ba yon sa sasagutin ng gobyerno? Babayaran na lang ng government yung gastos sa gamot mo while you're in the hospital. May mga gamot na hindi namin nabibili sa Department of Health Hospitals. Ito yung mga gamot na wala sa Philippine National Drug Formulary. For the PhilHealth, it's 100% coverage. That includes the minimum care provided by the hospital. Also, yung sa hospital service, the bed, and the drugs, and medicines, and all other hospital services pa.
Isa rin sa kadalasang pinagkakagastusan ng pasyente sa ospital ang paggamit ng mga hospital equipment. Pero sabi ni Herbosa, may sapat na kagamitan naman daw ang mga DOH hospital. Aminado ang DOH, bilyon-bilyon ang pondong kailangan lalo't inaasahan daw niyang lolobo ng 20% ang pasyente sa mga DOH hospital. Pero hindi naman umano duduguin sa gastos ang gobyerno. May budget talaga kami, capital outlay, personal services, and maintenance and operating expense. Sagot ng government yon. Para sa GMA Integrated News, Sandra Aguinaldo, Nakatutok, 24 Oras. I-enjoy ang journey at character development ng mga new generation Sangre. Yan ang tip ni Sangre Adamos at Kelvin Miranda sa mga Encantadik. Kagabi nga, nakumbinsi ng kalabang si Dea ang kanilang reyna na huwag ituloy ang planong ipapatay si Sangre Flamara. Makichika kay Aubrey Carampel. Ipinatawag ko kayong lahat upang ipaalam sa inyo na ang mga sangreng ito ay mga bihag na. Full of suspense ang mga eksena sa Encantadia Chronicles Sangre kagabi. Nasa panganib ang buhay ng mag-albe o magpinsang sangre na sina Adamos at Flamara na bihag ngayon ng malupit na si Kera Mitena. Wanted kay Mitena ang ina ni Flamara na si Sangre Perena na kung hindi raw magpapakita ay mananagot ang anak. Pugutan ng ulo ang bihag! Pero to the rescue si Dea na nagpapakita na ng kagandahang loob kahit nasa panig ng kalabang Miniave. Ang episode nga raw kagabi ay para sa mga Dea stan na palagi raw hinihintay ang mga eksena ni Angel Guardian sa Telefantasia. Sapagkat hanggat naririto siya, ay tiyak na babalik ang sangreng ipinahanap ninyo. Tayo nga nababasa ko na hinahanap si Dea, missing Dea, ganyan-ganyan. Guys, abang lang kayo. Nakakatuwa din kasi bilang nila yung araw na hindi ako pinalabas. Ilang seconds lang yung pinakita ako. Pero thank you guys. Magkakaroon na rin ng improvement yung story. Progress. Ang tip nga ni Kelvin Miranda na gumaganap bilang si Adamo sa mga sumusubaybay na Encantadix. I-enjoy lang, panoorin ang journey at ang character development ng new generation Sangres. Talagang nakita niya na din yung purpose niya bilang tagapangalaga ng buong Adamian. So, Adamia. Kaya talagang looking forward pa rin kami na makita ng mga audiences yung mga surprising na eksena. Sa sakripisyo ni Imaw na nabulag para pabalikin sa mundo ng mga tao si Perena, mahahanap na kaya ni Perena ang tagapagligtas ng Encantadia na si Sangre Terra? At sa tanong kung kailan na nga ba makukumpleto at magsasama-sama ang mga bagong sangre, hindi po namin masabi kung totoo ba talaga magsasama-sama sila o meron pa talagang dagok na Kasi nga, surprise. Aubrey Carampel, updated sa Showbiz Happening. Nabanggit din sa SONA ang problema sa tubig gripo. Ayon sa Local Water Utilities Administration o LUA, kasama sa mga sinisilip nilang water concessionaire ay ang Prime Water. Pero hindi lamang anila ito ang water concessionaire na may problema. Nakatutok si Marie Zumali. Sa kanyang State of the Nation address, pinahabol ni Pangulong Bongbong Marcos ang mga water concessionaire na palpak daw ang serbisyo para sa milyon-milyon nating kababayan. Titiyakin natin mapapanagot ang mga nagpabaya at nagkulang sa mahalagang serbisyong publiko na ito. Hindi binanggit ng Pangulo kung ano ang mga water concessionaire, pero sabi ng Local Water Utilities Administration o LUA, one of them is Prime Water has some deficiencies in their contracts that we are trying to correct, and more what we're trying to address is that the needs of these Filipinos that wala pang tubig hanggang ngayon. Sa datos ng LUA, nasa 6.5 hanggang 7 million na consumer ang apektado sa mga water district na nasa ilalim ng Prime Water. Hinihingan pa namin ng pahayagang Prime Water, pero nauna na nilang sinabing nananatili silang nakatuon sa pagbibigay ng maaasahang serbisyo sa tubig at seryoso rin daw nilang tinutugunan ang lahat ng reklamo o issue kaugnay nito. Nangako rin silang makikipagtulungan sa Local Water Utilities Administration. Sabi ng LUA, nagsumiti na raw ang Prime Water ng catch-up plan para tugunan ang mga problema.
It involves siguro yung treatment plants nila, kung walang tubig baka may leak, di ba? There are different issues on different water districts na nasa hawak nila. Paglilinaw ng luwa, may iba pa raw silang iniimbestigahan. It concerns around 20 water districts who want to rescind their contract, involving 77 under Prime and 103 of all water districts with JVs. So hindi lang siya necessarily for Prime. No? It involves all water performance audits of all water districts with JVs. Sabi ni Administrator Salonga, kulang daw sa investment ang ilang joint venture partners dahilan para hindi maipatayo ang mga kinakailangang pasilidad, hindi maresolba ang non-revenue water at bigong mapalawak ang serbisyo. Hindi binanggit ng luwa kung mayroon at kung ano ang parusa sa pagkukulang ng mga concessionaire. Pero alinsunod daw sa utos ng Pangulo, pananagutin ang mga dapat managot. Pero sa ngayon, our focus is to bring water there. There's a plan to address the water shortage and delivery. There's a plan for accountability as well. Para sa GMA Integrated News, Mariz Umali Naktutok, 24 Oras. Nakakatuwang na ng MMDA ang barangay sa paninikit sa mga lumalabag sa batas trapiko sa Chino Roces Avenue Extension. Nakatutok si Nico Wahe. Ilang beses nang inoperate pero puno pa rin ang mga nakahambalang sa kalsada at bangketa sa kahabaan ng Chino Roces Avenue Extension. Bukod sa mga pribadong sasakyan na ilegal na nakaparada, may mga vendor na mistulang may sariling pwesto sa sidewalk. May mga vulcanizing shop ding nag-ooperate pa rin sa bangketa. At narito pa rin ang terminal ng tricycle na nasa gilid mismo ng kalsada. Nang huli nating makausap ang Barangay Fort Bonifacio, nagsiset na raw sila ng meeting sa MMDA para magkaroon ng seminar kaugnay sa kanilang deputization para barangay na ang maninikit sa mga nag-o-obstruct sa kalsada. Meeting na lang po kami sa staffing which ano pa kasi itong week na to, ito yung final namin, evaluation sa mga employee. And then from there, kukuha siya ng 10 muna to be trained at to be deputized by MMDA. Kapag nagawa ng training, hindi na raw mawawala ng bantayan tagig part ng Chino Roces Extension. Sa ngayon, nag-ooperate at naninita naman daw sila tuwing rush hour. Yun nga lang, it's limited time and personnel. Ang MMDA kaka-operate lang din daw dito ulit nung nakaraang linggo bago bumagyo. However, still we cannot deny the fact na meron pa rin po talaga mga nag-illegal parking, meron pa rin po talaga mga naka-obstruct sa mga bangketa. Kaya sakaling ma-deputize na mga taga-barangay, magiging malaki itong tulong. Kung dati po, MMDA na po na nag-get ngayon, pag nag-operate po tayo, katuwang na po natin ang local enforcement which they will also be issuing mga violation tickets. Para sa GMA Integrated News, Nico Wahe, Nakatutok, 24 Oras. Ilang tulog bago ang most awaited GMA Gala 2025, ready to slay now with their outfit ang mga kapuso at sparkle stars. May hint na nga ang ilan sa kanilang magiging look. Makichika kay Athena Imperial. The stars are aligning for a night of glamour and purpose. 4 days before the awaited night, the sparkle artists are almost ready for the upcoming GMA Gala ngayong Saturday. Si Betsy ng GMA Afternoon Prime Series na My Father's Wife na ginagampanan ni Kazel Kinuchi, hindi lang gown ang nire-ready for the evening event. Skincare, I'm going actually later. I have an appointment with my doctor. So derma lang. And my gown, of course, I had several fittings with my designer. It's a ball gown. Excited na rin si Kate Valdez na isuot ang kanyang black and some, which she says has a twist. Baka ma-spoil ko, pero all I can say is it's like a boss, lady boss. It's not gonna show too much skin. You can see, but you cannot see at the same time. Ang host, actress at online personality na si Rain Matienzo, pati ang beauty queen na si Althea Ambrosio, ayaw din magbigay ng spoilers. Can you share the color of your gown? Secret na lang, but I will say that I will look very snatched. Yes! Exciting! Automatic diet, di ba? I'll wear something black, very snatched also. Yes. I think in theme tayo.
Sabi naman ni Pinoy Big Brother Celebrity Collab Edition housemate Charlie Fleming, patikim na raw sa looks ang GMA pre-gala event last week. This is a little bit of a hint na po on what's gonna happen sa gala po natin. Nakita naman po natin medyo bongga na yung outfits ngayon. So how much more na lang po sa gala? How much more naaabangan dapat nila yun? Athena Imperial updated sa Showbiz Happenings. At yan ang mga balita ngayong Martes. Ako po si Mel Tiangco para sa mas malaking misyon. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan, ako po si Emil Sumangil. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino. Nakatuto kami 24 oras.